Ito na nga pala yung pangalawang araw ng paggagawa namin ng treehouse ni Buyok dito sa malaking pulo at kasamahan nga namin ngayon si Oranggi at si Blacky. May nakita pa nga kami ni Buyok na isang malaking aso at isang tuta dito at siguro naiwan nga sila nung nirescue nga yung mga aso dito sa pulo. Hi guys! Panibagong araw, panibagong mini vlog na naman nga ho ng buhay namin ni Buyok dito sa isla at ngayong araw nga pala ay samahan nyo kami sa paggagawa ng aming treehouse. Ngayon nga ang pangalawang araw ng paggagawa namin ng treehouse doon sa pulong malaki at ngayon nga ikasamahan na naman namin si Oranggi at si Blacky dahil syempre hindi naman yun nagpapaiwan sa amin. Kung mapapansin nyo nga may dala-dala nga ho kaming mga kahoy dito sa bangkat, yan nga po ay galing sa aming bahay. Naglinis po kasi ng bahay si Buyok kahapon at yan na nga po lahat ang nakuha nila. Dadalhin nga po namin yan ngayon dito sa pulong malaki at baka may magamit pa nga ho kami sa paggagawa ng aming treehouse. Siya nga pala mga mare, nasunog nga pala yung mga damong mahahaba dito sa pulong malaki at mabuti na lang talaga at hindi nga ho umabot doon sa ginagawa naming treehouse. Ay di po ba umalis kami kahapon kaya naman hindi nga ho namin nakita na nasunog pala ito. Kaya ho pala parang may nangangamoy sunog nung papauwi na nga ho kami. Yung pala naman nasunog nga ho itong pulo. May nakita pa nga kaming tuta na kulay brown na kasing laki nga lang ho ni Blacky. Kaya naman ayan na tinahanap nga ni Buyok at sabi ko nga ikunin nga ho niya at kaawa naman. Siguro nga ho siya yung naririnig namin ni Buyok na umiiyak nga nung nakaraan at ngayon nga lang ho siya nagpakita sa amin. Kaso nga lang mga mare, nung gayak na nga ho siyang kukunin ni Buyok ay nagtatakbo at ayaw nga hong lumapit. Kaya eto bumalik na nga rin sa bangka si Buyok at si Oranggi at sabi nga po niya aamo din po yan sa amin basta't pakakainin lamang. Mamaya nga ho, bago kami umalis dito sa puloy, maglalagay kami ng pagkain para makuha nga ho namin itong tuta at kaawa naman po at mag-isa na nga lang siya. Pinagbababa na nga rin ni Buyok itong mga kahoy na dala-dala namin mga maret. Sabi nga niya, sana daw na isama namin si Rikrik para nga daw may makatulong siya. Nagbaon na nga rin ako ng pagkain mga mare at pare dahil hindi pa nga ako nag-aalmusal at sabi ko nga mas masarap kumain ng almusal dito sa pulo. Bumalik nga yung tuta at nagpakita nga ulit sa amin kaso nga lang pagkukunin na nga siya ni Buyok mga mare para nagpapapansin nga lang siya at umaalis. Siguro nga mga mare nagugutom yung tuta kaso nga lang ay hindi pa nga niya magawang magtiwala sa amin kaya naman ayaw nga niyang lumapit sa amin. Sabi ko nga dito kay Buyok ay hayaan na nga lang muna namin kaya naman eto dumiretso na nga agad kami dito sa aming treehouse para gumawa. Noong unang araw nga ng paggagawa namin ng treehouse ay hindi namin natanggal yung mga sahig o yung higaan nga ng mga aso kaya naman eto't ito nga ho yung una naming ginawa. Tumulong na nga rin ako sa pagtatanggal nito mga sahig para naman hindi masyadong mahirapan si Buyok at maumpisahan na nga ho niya ang paggagawa ng aming treehouse. Tuwang-tuwa na naman nga ang mag-best friend mag-ina pala at parang nakahanap nga sila ng kanilang playground. Para kasi talaga silang hindi mag-ina at parang mag-best friend lang talaga sila mga maret paret. Lagi nga silang naghaharutan. Pagkatapos nga naming matanggal ang mga sahig ay eto't inumpisahan na nga rin ni Buyok ang paggagawa ng mga bangko dito sa ilalim ng gagawin nga naming treehouse. May dalawang haligi na nga na nailagay si Buyok noong nakaraan dito sa harapan ng aming gagawing treehouse at naglagay nga ulit siya ng dalawa pa doon sa bandang likuran. Tapos naglagay nga lang muna siya ng mga brace sa mga haligi para nga daw pagpapako niya ay matibay. Etong mga bangko nga munang uunahin namin gawin dito sa ilalim ng aming treehouse para nga daw pag nasa second floor na nga siya or nasa pinaka treehouse na matibay na nga daw po. At para nga din daw habang gumagawa siya doon sa taas ay minauupuan na or napapahingahan na nga ako dito sa baba. Tawang-tawa na naman nga ako dito kay Buyok mga mare at pare dahil sabi nga niya nakalimutan nga daw ho niyang magdala ng metro at ng lapis. Pero sabi naman niya okay lang naman daw dahil dala-dala naman daw niya ang kanyang utak. Ay oo nga naman mga marehan kung wala kang ang utak ay syempre hindi mo ito magagawa. Gamit na gamit nga ho namin yung mga coco lumber na nakuha ni Buyok sa bahay at ginawa nga ho niyang pamakuan dito sa ilalim ng bangko. Hanga talaga ako dito sa aking Buyok mga mare at pare dahil tingnan nyo naman kahit pagod na nga sa paggagawa ay nagagawa pa nga niya magpatawa sa akin. Sa mga oras nga na yan ay naglalagay na nga ho siya ng mahahabang kawayan na matitigas na gagawing haligi na pagkakapitan nga ho ng gagawin niyang bangko. Mabuti na lang talaga mga mare yung mga kawayan na ginamit nga namin sa paggagawa ng bahay nagamit pa nga rin namin dito sa aming treehouse. Gagamitin nga sana yan ni Buyok na pangbastidor ng aming Skylab kaso nga lang sabi ko nga sa aking Buyok eto nga muna ang unahin. Bale ito nga palang ginagawa namin pahingahan at kainan dahil balak pa nga namin ni Buyok na lagyan niya ng lamesa sa gitna. Grabe mga mi, habang gumagawa nga kami ni Buyok dyan ay nai-imagine ko na nga na pwede nga akong maglagay ng lutuan dito sa may gilid. Bale hindi na nga rin pala namin lalagyan ng upuan itong harapan dahil matatakluban nga yung ganda ng view ng Talim Island. Grabe, sobrang ganda talaga ng view dito mga mare at pare. Parang gusto ko na nga yatang dito tumira. Char. At least dito tahimik, malayo sa gulot, napakaganda pa ng lugaran Kapag talaga trentahin ka na mas gusto mo na lang talaga tumira sa mga ganitong lugar yung tahimik. Eto mga mare, kinakalisan na nga ho ni Buyok yung mga kawayan na gagawin nga niyang sahig ng upuan dahil ito nga daw yung mas matibay. Umulan umaraw-ngaraw ay hindi to basta-basta nasisira mga mare. Hindi
hindi nga katulad noong maninipis na kinakalisan. Akala ko nga'y ganun lang kadali ang paggagawa ng bangko mga mare, yung pala naman ay hindi pala ganun kadalit. Ilang oras na nga ho kami ditong gumagawa ni Buyok, tapos eto pala mga aming nagagawa. At dahil tanghali na nga rin ng mga oras na yan, kaya naman ayan at pinakain na nga rin namin si Oranggi at si Blackie. Sa sobrang busy nga nila paglalaro dito sa kanilang playground ay talaga namang nagutom itong si Blackie at saka si Oranggi. Sa mga hindi pa nga nakakaalam mga maret, bago pa nga lang nakapanood dito sa aming vlog, si Oranggi nga pala ay nakuha lang namin dito sa may pulong malaki or inadapt po namin siya. Hanggang sa nagkaanak nga siya at eto nga ho si Blackie, yung isa nga po niyang anak at siya nga lang po yung natira sa amin. Medyo natotomgots na nga rin ako ng mga oras na yan, kaya naman sabi ko nga sa aking Buyok ay umuwi na nga kami, pero sabi nga niya itatapusin na nga daw niya itong bangko. Kaya naman eto pinakain ko nga muna siya ng dala-dala naming pandesal, tapos inagkanaw nga rin pala ako ng kape na may gatas. Nagulat nga ako mga mare dahil may nakita nga akong isang aso na kulay puti doon sa may kakahuyan. Siguro mga mare hane, doon niya nakatira sa may likuran nitong isla, kaya hindi po siya napasama doon sa mga ni-rescue. Tinatawag nga namin siya ni Buyok mga mare, kaso nga lang ay ayaw din niya sa amin lumapit at siguro nga wala ring tiwala sa amin. Hinayaan na nga lang namin siya mga mare at sabi nga ni Buyok ay iiwanan na nga lang daw namin ng pagkain dito para nga daw umamo pa sa amin. Tinulungan ko na nga rin si Buyok sa paggagawa dito para nga mas mapabilis kami at mas maaga nga ho kaming makauwi. At dahil kumain naman si Buyok ng pandesal at nagkape nga siya mga mare at sinisipag nga daw siyang maggawa ngayon, kaya naman mas napatagal pa nga kami sa paggagawa. Naipagpapakuna nga rin niya itong mga kawayan na paglalagyan nga ng sahig nitong bangko mga mare, tapos ay naipagtatali na nga rin niya doon sa bandang taas. At bago pa nga raw niya makalimutan ay eto't naglagay na nga siya ng dog food dito sa lagayan mga mare para nga daw may pagkain yung dalawang aso dito. Grabe, hindi ko talaga in-expect na makakakita pa nga kami ni Buyok na mga aso dito at siguro naglabasan nga sila dahil nasunog nga ho yung mga damong mahahaba doon sa taasan Nakakatuwa lang dahil minatitira pa palang mga aso dito kahit papaano at may maaalagaan nga kami ni Buyok dito sa kubo. Pero wag naman na sana gawing tapunan itong pulo mga mare dahil remember may batas tayo dyan. Tinatapos nga lang ni Buyok itong isang side ng upuan mga mare, tapos ay uuwi na nga rin daw kami. Eto na nga mga mare, natapos na nga ni Buyok yung isang side ng upuan at grabe, hindi na nga po ako makapag-antay na masimulan namin doon sa taas. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga itong video na to at kung nakarating nga ho kayo hanggang dito sa duloy, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood and see you on my